lang. Sorry, ma'am. You have an explanation lang po doon sa blank pages po. Nagmamadali lang po Sorry. for the next event. Yeah, we ha? were waiting yesterday, ma'am. Ma'am, can you explain daw po yung... Any explanation Nagmamadali po lang po, sa event blank lang po. Ito ang Istorya Pinas. Naging mainit at matinding pinag-uusapan sa mundo ng social media ang pagiging mailap ni Congresswoman Stella Kimbo na Acting House Committee on Appropriation Chairperson sa kontrobersyang BICAM issue ng 2025 National Budget matapos magmistulang takbuhan niya ang mga media na nagtatanong tungkol sa umanong blankong items. Nagtutulakan na ang mga nasa likod ng BICAM issue kung sino sa kanila ang madidiin sa isyong ito na nauna nang pinalabas sa publiko ng dating Pangulong Duterte na bakit at pinayagan lang ng Pangulong Bongbong Marcos ang tungkol sa mga blankong items ng BICAM report sa 6.2 trillion national budget ng ating bansa. You cannot pass an incomplete appropriation or bill for that matter. Harap-harapan sa taong bayan na ginagawang mangmang at ninanakawan ang kaban ng ating bayan na nauna na itong kinumpirma ng ilang mambabatas na meron talagang mga blankong item sa BICAM report na pinirmahan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ano ba talaga ang tunay na layunin ng mga pulpolitiko? Ang magpapakayaman ba gamit ang pera ng taong bayan? Kaya komento pa ng mga dismayadong madlang netizen, ang pinakakawawa sa mga nangyaring ito ay tayong mahihirap. Ang mga nakaupo sa pwesto maliban lang sa mga mabubuti ay pera-pera ang labanan. Hindi tayo nabibigyan ng magandang proyekto at minamanipula pa ang budget at ang pera na para sa bayan naging para sa politiko na malalim ang bulsa. Ilang kasuotan, yung mga bag na dalang bitbit, ang kanilang mga jama, ang kanilang mga relo, ang kanilang mga alahas. Hindi ba kitang-kita mo naman ang kanilang mga itsura? Papakainin mo ng NFA rice? Sobra ka naman. Sobra ka ate. Nakita mo yung mga itsura nila. Parang hindi dinadapuan ng alikabok ang mga pagmumukha. Ito kanilang kasuotan, yung mga bag na dalang bitbit, ang kanilang mga jama, ang kanilang mga relo, ang kanilang mga alahas. Hindi ba kitang-kita mo naman ang kanilang mga itsura? Papakainin mo ng NFA rice? Sobra ka naman. Representative Ano akala mo sa kanila tulad natin? Sa bagay. Dapat daw ipatry din sa ating mga magbabatas itong NFA rice. Tsaka dapat daw, kasi natanong mo, no, ito po ba'y natikman nyo? Sabi nila, bago daw yung launch dun sa Kadiwa, natikman naman nila. Ang gusto daw makita ng iba dito, yung araw-araw talagang yun ang kakainin. Yun po pwede na ganun. Yun ang kanilang isasake. Oo. Yung ating mga isasain. yung ating mga mambabato. Yun nga. Huwag mo naman silang idamay dito. Bawal sila kumain ng NFA rice? Ikaw naman. Ay, marami dyan on diet. Okay. So, ano sila? Kung iba nga dyan, yung mga siguro, yung mga kagalang-galang na lalo na ho, yung mga sobrang aarte. Opo. Alam mo na, yung mga ang itsura nila talaga namang, di ba, makita mo yung mga itsura nila? Ha? Para bagang Parang hindi, iisa itsura nila. hindi parang ano, parang hindi dinadapuan ng alikabok ang mga pagmumukha. Ay, sorry, sa salita mo pa rin pagmumukha. Nakita mo yung mga itsura nila? Yung kanilang mga pagpapaayos, ay talaga namang kitang-kita Parang mo. di naaarawan, ano? Parang 24/7 naka-aircon. At saka talagang meron sila mga sarili nilang mga beauty parlor. Ay, Dati, may ganon? nakita ho ninyo? Di ba? Yung mga kanilang kasuotan, yung mga bag na dalang bitbit, ang kanilang mga jama, ang kanilang mga relo, ang kanilang mga alahas. Hindi ba kitang-kita mo naman ang kanilang mga itsura? Papakainin mo ng NFA rice? Sobra ka naman. Representative Ano akala mo sa kanila tulad natin? Sa bagay. Baka hindi sila sanay, ano? Baka manakit ang tiyan nila. Baka hindi sila sanay dun sa mga mumurahing bigas. Saka yung mga iba nga dyan ang diet na. So, anong kinakain? Hindi sila nagbibigas? Pero nung kinakain nila, Yun ang sinasaing nila. Akala ko diet, cauliflower rice, red rice, brown rice, black rice. Yung pala pera. diba, sila pare-pareho silang mga magkakasama sila, di ba? Oo. Pare-pareho sila dyan sa sektor na iyan. Anong luto ng pera? Oo, sasabihin nila, honey, pwede bang steam 1,000 naman tayo? Fried 1,000 pesos. Ano kaya lasa ng pera? Anong lasa? Di ba ako nakakatig eh? Tanungin mo itong mga to. Mga mukhang pera kasi mga... Yung ibang mga tao nga, na mga nasa pwesto, ang iniisip nila, Saan gagastusin? saan na naman ako bibili ng building sa abroad? Wow, sarap. At, di ba yung usapan na yung mga nagkaroon ng konfrontasyon
At sinabi na, ilan pa bang building ang kailangan mo? Ilan pa bang rest house sa abroad ang kailangan mo? Ilan pa bang Richard Mille na relo Ang gusto mo? ang gusto mo? May pupuntahan? Nagkaroon ng confrontazione. At nagsabihan daw ng mga ganoon, di ba? Nasabihan ng ganun. Oh, baka Ano- pwede ano rin sabi? bawas-bawasan ang katawapangan nyo. May ganoong kwento. Ha? Dati-rate, di ba? Ang pag naando sila sa sesyon, naando sila. Oo. Pag nakita yung relo na dati-rate, Rolex. Di ba? Rolex. Di ba? Kapag nakita mo dati, Patek. Ngayon, Oo. wala na nag-Rolex sa kanila. Ngayon, hindi sila kontento sa mga relo na 5 milyon ang isa o 10 milyon. Ngayon, ang gusto nila yung relo na 25 million ang isa. 30 million, 40 million ang isa. May ganung relo? Yes! Yun na ngayon ang kanilang status symbol, mga kapatid. Di ba? Pagka ba tumingin ako sa oras nun, ano ba? Anong pakiramdam? Ha? Yung ganun. Oo. Hindi, kasi yung ganung uri ng mga tao, mga kapatid, kapag tumingin sila sa kanilang orasan, Oo. talagang ang kanilang, yun ang nagbibigay sa kanilang motibo Para? at inspirasyon na magnakaw pa. May alarm clock sila, damihan mo pa, gano'n? Kasi pag Kulang nakita pa. nila yung relo nila, yun ang kanilang palatandaan ng kanilang kaswapangan. Aray ko. Tinanim yan, di ba? Oo, inaani yan, galing po ng Vietnam. Right? Galing ibang bansa. So galing ng ibang bansa. Oo. At pagkatapos, isinakay pa yan, papunta doon sa pier. Oo. Ikinarga ng barko. Oo. Yung barko ay bumiyahe ng pagkalayo-layo. Correct. Dumating sa Pilipinas. Oo. Alright, nagbayad ng taripa yung importer. Nagbayad ng tara sa customs. Aba, may tara? Okay, Oo. inilabas po ng aduana. Oo. Inilagay doon sa kanilang bodega. Bago makarating dito po sa retailer, ang presyo pareho lang. Nakafocus sila dito po sa imported rice, right? Imported rice. Laging imported rice. Oh. Pag-aralan nyo naman mabuti yan. Kasi kung magtatakda ka ng price cap sa imported rice na 58, Oo. lahat dyan mag-58. Kaya nga, I mean, even yung mga baka yung 55 lang ang presyo, 50 lang ang presyo, baka, di ba, maging dahilan pa yan para mas taasan yung Okay. bigas na imported. Okay. Common sense, di ba? Yes, Anyway. January 20, patutupad yan. Kasi nga daw po, gusto talaga nila na pababain ang presyo po ng bigas. Hindi ho masamang intention niya. Sa matter of fact, nagagalak tayo dahil mukhang doon nakafocus ang DA ngayon, di ba? Kasi nga yan po number 1 sanhi ng mataas na inflation. Pagkain, Pero yung bigas. focus na iyon, parang focus lang na pabanguhin. Focus lang na band-aid. Bakit naman si DA? May MSRP na 58 pesos. Saang planeta po ito nang galing? Ang bantay presyo po mismo galing sa Department of Agriculture. Sa RPTV. So, pag pinuntahan mo yung imported commercial rice, ang special magkano? Sa imported, the Okay. 53 to 65 pesos. Ano ang premium sa imported rice? 50 to 60 pesos. Okay. Yung well-milled, 44 to 52. Alright. Puntahan mo yung local rice. Ang special, 55 to 63 pesos. Local po yan. Ang premium rice na local, 48 to 58 pesos. Ang well-milled, 40 to 53. Okay. At ang regular milled ay 37 to 50 pesos. Okay, sige. Puro kayo imported. Pero bakit kakapresyo ng imported ang local? One valid point. Tama? Okay. Speaking of imported, ang Pilipinas ba, ilang porsyento ng imported rice ang kailangan natin para sa ating total consumption? Ilan, mga kapatid? Halos 20% lang ng pangangailangan sa bigas ng Pilipinas ang imported. Okay, so 80% ay locally produced. Yung imported na iyan, hindi naman yan tumubo out of the blue. Diyan sa aduana, yung barko ay bumiyahe ng pagkalayo-layo, Correct. dumating sa Pilipinas, Oh. alright, nagbayad ng taripa yung importer, nagbayad ng tara sa customs, Aba, may tara? okay, Oo. inilabas po ng aduana, Oh. inilagay doon sa kanilang bodega, bago makarating dito po sa retailer, ang presyo pareho lang. Got the point? Oo, sa Sige. dami ng dinaanan, ano? Okay ang tawa mo, ha? Oo. Sige. So, tabaan mo man yung imported rice, yung local rice na 80% ang supply na kailangan para sa consumption ng mga Pilipino, napababa nyo ba? Hello? Opo. As a matter of fact, mga kapatid, ano? Yung, ang imported
rice natin, record high ang volume nito pong 2024. Ha? It's 4.8 million metric tons ang inangkat ng Pilipinas. And record rin po sa buong mundo na ang Pilipinas ang pinakamalaking rice importer sa buong mundo. Kaya nga po matagal na ho tayong humihingi ng panayam kay Secretary Laurel Chu para lang ho din malaman natin itong kanyang mga programa. At ang katotohanan, saan na pupunta mga kapatid yung Rice Competitiveness Enhancement Fund? Hindi natin maitatanggi yung mithiin na pababain po yung presyo. Definitely lahat tayo sang-ayon dyan. Pero ang atin po kasi dito ay wag naman puro lang papogi. Wag naman puro lang pong cosmetics. Wag lang ho naman yung puro lang ho pagpapanggap. Because the root cause of the problem is still there. Until you address ilang kasuotan, yung mga bag na kanilang bitbit, ang kanilang mga jama, ang kanilang mga relo, ang kanilang mga alahas. Hindi ba kitang-kita mo naman ang kanilang mga itsura? Papakainin mo ng NFA rice? Sobra ka naman. Sobra ka ate. Nakita mo yung mga itsura nila. Parang hindi dinadapuan ng alikabok ang mga pagmumukha. Ito kanilang kasuotan, yung mga bag na kanilang bitbit, ang kanilang mga jama, ang kanilang mga relo, ang kanilang mga alahas. Hindi ba kitang-kita mo naman ang kanilang mga itsura? Papakainin mo ng NFA rice? Sobra ka naman. Representative Ano akala mo sa kanila tulad natin? Sabagay. Dapat daw ipatry din sa ating mga mambabatas itong NFA rice. Tsaka dapat daw, kasi natanong mo, no, ito po ba'y natikman nyo? Sabi nila, bago daw yung launch dun sa Kadiwa, natikman naman nila. Ang gusto daw makita ng iba dito, yung araw-araw talagang yun ang kakainin. Yun po pwede na gano'n. Yun ang kanilang isasain. Yung ating mga mambabatas. Yun nga. Huwag mo naman silang idamay dito. Bawal sila kumain ng NFA rice. Ikaw naman. Ay, marami dyan on diet. Okay. So, ano sila? Kung iba nga dyan, yung mga siguro, yung mga kagalang-galang na lalo na ho, yung mga sobrang aarte. Opo. Alam mo na yung mga ang itsura nila talaga namang. Di ba, makita mo yung mga itsura nila? Ha? Para bagang Parang hindi... iisa itsura nila. Hindi parang parang hindi dinadapuan ng alikabok ang mga pagmumukha. Sorry, sa salita mo pa rin pagmumukha. Nakita mo yung mga itsura nila? Yung kanilang mga pagpapaayos, ay talaga namang kitang-kita Parang mo. di naaarawan, ano? Parang 24/7 naka-aircon. At saka talagang meron sila mga sarili nilang mga beauty parlor. Ay, may ganon? Nakita ho ninyo? Di ba? Yung mga kanilang kasuotan, yung mga bag na dalang bitbit, ang kanilang mga jama, ang kanilang mga relo, ang kanilang mga alahas. Hindi ba kitang-kita mo naman ang kanilang mga itsura? Papakainin mo ng NFA rice? Sobra ka naman. Representative Ano akala mo sa kanila tulad natin? Sabagay. Baka hindi sila sanay, ano? Baka manakit ang tiyan nila. Baka hindi sila sanay dun sa mga mumurahing bigas. Saka yung mga iba nga dyan ang diet na. So, anong kinakain? Hindi sila nagbibigas? Pero nang kinakain nila. Yun ang sinasaing nila. Akala ko diet, cauliflower rice, red rice, brown rice, black rice. Yung pala pera. Diba, sila pare-pareho silang mga magkakasama sila, di ba? Oo. Pare-pareho sila dyan sa sektor na iyan. Anong luto ng pera? Oo, sasabihin nila, honey, pwede bang steam 1,000 naman tayo? Fried 1,000 pesos. Ano kaya lasa ng pera? Anong lasa? Di ba ako nakakatigil? Tanungin mo itong mga to. Mga mukhang pera kasi mga... Yung iba mga tao nga, na mga nasa pwesto, ang iniisip nila, Saan gagastusin? saan na naman ako bibili ng building sa abroad? Wow, sarap. At, di ba yung usapan na yung mga nagkaroon ng konfrontasyon at sinabi na ilan pa bang building ang kailangan mo? Ilan pa bang rest house sa abroad ang kailangan mo? Ilan pa bang Richard Mille na relo Ang gusto mo? ang gusto mo? May kumpultahan? Nagkaroon ng konfrontasyon at nagsabihan doon ng mga ganoon, di ba? Nasabihan ng ganon. Oh, baka pwede sagot? bawas-bawasan ang katawapangan nyo. May ganoong kwento. Ha? Dati-rate, di ba? Ang pag naando sila sa sesyon, naando sila. Oo. Pag nakita yung relo na dati-rate, Rolex. Di ba? Rolex. Di ba? Kapag nakita mo dati, Patek. Ngayon, Oo. wala na nag-Rolex sa kanila. Ngayon, hindi sila kontento sa mga relo na 5 milyon ang isa o 10 milyon. Ngayon, ang gusto nila yung relo na 25 million ang isa. 30 million, 40 million ang isa. May ganong relo? Yes! Yun na ngayon ang kanilang status symbol, mga kapatid. Di ba?
Pagka ba tumingin ako sa oras nun, ano ba? Anong pakiramdam? Ha? Yung ganun. Oo. Hindi, kasi yung ganung uri ng mga tao, mga kapatid, kapag tumingin sila sa kanilang orasan, Oo. talagang ang kanilang, yun ang nagbibigay sa kanilang motibo Para? at inspirasyon na magnakaw pa. May alarm clock sila, damihan mo pa, gano'n? Kasi Uy, pag kulang nakita pa. nila yung relo nila, yun ang kanilang palatandaan ng kanilang kaswapangan. Aray ko. Tinanim yan, di ba? Oo, inaani yan, galing po ng Vietnam. Right? Galing ibang bansa. So galing ng ibang bansa. Oo. At pagkatapos, isinakay pa yan, papunta doon sa pier. Oo. Ikinarga ng barko. Oo. Yung barko ay bumiyahe ng pagkalayo-layo. Correct. Dumating sa Pilipinas. Oo. Alright, nagbayad ng taripa yung importer. Nagbayad ng tara sa customs. Aba, may tara? Okay, Oo. inilabas po ng aduana. Oo. Inilagay doon sa kanilang bodega. Bago makarating dito po sa retailer, ang presyo pareho lang. Nakafocus sila dito po sa imported rice, right? Imported rice. Laging imported rice. Oh. Pag-aralan nyo naman mabuti yan. Kasi kung magtatakda ka ng price cap sa imported rice na 58, Oo. lahat dyan mag-58. Kaya nga, I mean, even yung mga baka yung 55 lang ang presyo, 50 lang ang presyo, baka, di ba, maging dahilan pa yan para mas taasan yung Okay. bigas na imported. Okay. Common sense, di ba? Yes, Anyway. January 20, patutupad yan. Kasi nga daw po, gusto talaga nila na pababain ang presyo po ng bigas. Hindi ho masamang intention niya. Sa matter of fact, nagagalak tayo dahil mukhang doon nakafocus ang DA ngayon, di ba? Kasi nga yan po number one sanhi ng mataas na inflation. Pagkain, Pero yung bigas. focus na iyon, parang focus lang na pabanguhin. Focus lang na band-aid. Bakit naman si DA? May MSRP na 58 pesos. Saang planeta po ito nang galing? Ang bantay presyo po mismo galing sa Department of Agriculture. Sa RPTV. So, pag pinuntahan mo yung imported commercial rice, ang special magkano? Sa imported, Okay. 53 to 65 pesos. Ano ang premium sa imported rice? 50 to 60 pesos. Okay. Yung well-milled, 44 to 52. Alright. Puntahan mo yung local rice. Ang special, 55 to 63 pesos. Local po yan. Ang premium rice na local, 48 to 58 pesos. Ang well-milled, 40 to 53. Okay. At ang regular milled ay 37 to 50 pesos. Okay, sige. Puro kayo imported. Pero bakit kakapresyo ng imported ang local? One valid point. Tama? Okay. Speaking of imported, ang Pilipinas ba, ilang porsyento ng imported rice ang kailangan natin para sa ating total consumption? Ilan, mga kapatid? Halos 20% lang ng pangangailangan sa bigas ng Pilipinas ang imported. Okay, so 80% ay locally produced. Yung imported na yan, hindi naman yan tumubo out of the blue. Diyan sa aduana, yung barko ay bumiyahe ng pagkalayo-layo, Correct. dumating sa Pilipinas, Oh. alright, nagbayad ng taripa yung importer, nagbayad ng tara sa customs, Aba, may tara? okay, Oo. inilabas po ng aduana, Oh. inilagay doon sa kanilang bodega, bago makarating dito po sa retailer, ang presyo pareho lang. Got the point? Oo, sa Sige. dami ng dinaanan, ano? Okay ang tawa mo, ha? Oo. Sige. So, tabaan mo man yung imported rice, yung local rice na 80% ang supply na kailangan para sa consumption ng mga Pilipino, napababa nyo ba? Hello? Opo. As a matter of fact, mga kapatid, ano? Yung, ang imported rice natin, record high ang volume nito pong 2024, ha? It's 4.8 million metric tons ang inangkat ng Pilipinas. And record rin po sa buong mundo na ang Pilipinas ang pinakamalaking rice importer sa buong mundo. Kaya nga po matagal na ho tayong humihingi ng panayam kay Secretary Laurel Chu para lang ho din malaman natin itong kanyang mga programa. At ang katotohanan, saan na pupunta, mga kapatid, yung Rice Competitiveness Enhancement Fund. Hindi natin maitatanggi yung mithiin na pababain po yung presyo. Definitely